Sinasabi nila na ang pinakamaliit na bagay ay maaaring magtaglay ng pinakamalalim na kapangyarihan. Isang butil ng asin, walang bahid ng panganib, payak, at karaniwang nakakalimutan sa kusina, ngunit ito ang naging dahilan ng pagbabago sa buhay ng isang lalaki. Isang umagang maulan, may isang manlalakbay na naglagay ng asin sa kanyang sirang sapatos. Hindi niya alam na magbabago nito ang lahat. Hindi ito mahika, hindi ito ritual. Isa itong bagay na mas makapangyarihan pa, isang aral na nakatago sa anyo ng hindi komportableng karanasan. Isang tahimik na bulong mula sa universo. Marahil ay nakalakad ka na ng milya-milya sa buong buhay mo, pero paano kung isang hakbang lang, isang kakaibang kilos, ang siyang makapagpapabago ng iyong kaluluwa magpakailanman? Ito ang kwento ng hakbang na yon. Sa tahimik na sulok ng sinaunang Japan, ang karunungan ay hindi laging binibigkas, ito'y nararamdaman. Naniniwala ang mga monghe na ang mga kasagutan ay hindi nagmumula sa malalakas na pahayag, kundi sa katahimikan sa karanasan. Ang kwentong ito, na ipinasapasa sa pamamagitan ng mga bulong na panalangin at lumang pader ng templo, ay hindi basta-bastang alamat, ito'y isang refleksyon ng buhay mismo. Ang mundo natin ay puno ng mga panggugulo. Patuloy tayong naghahanap ng kaligayahan, layunin, at kapayapaan, ngunit madalas nating nalalampasan ang pinakasimpleng katotohanan. Ngunit kung minsan, nagbibigay ang buhay ng kakaibang tagubilin, mga ritual na tila walang saysay sa unang tingin, ngunit nagtataglay ng kapangyarihang gisingin ang isang bagay na malalim sa ating kalooban. Ano ang gagawin mo kung may isang matandang pantas na magsabi sa'yo na maglagay ng asin sa iyong sapatos? Tatawa ka ba? Questionin mo ba siya? O maglalakas loob ka bang sundan ang hindi mo nauunawaan at tuklasin ang katotohanang magpapabago sa iyo magpakailanman? Halina't samahan natin ang manlalakbay. Damhin natin ang asin. Simulan natin ang paglalakbay. Pagpapakilala sa pangunahing tauhan, isa lamang siyang karaniwang mukha sa gitna ng karamihan, si Yuto, isang 32 anyos na lalaki na naninirahan sa puso ng Tokyo. Sa panlabas, tila kumpleto na ang lahat sa kanyang buhay. May maayos siyang trabaho, isang maliit na apartment, at sapat na pera para mabuhay. Ngunit sa kaibuturan, para bang tulog siya habang gising, naglalakad sa sariling buhay ng walang direksyon. Tuwing umaga, 6:30 tatunog ang alarm. Sasakay siya sa parehong siksikang tren, iinom ng parehong kape, at sasagot sa parehong mga email. Ang mga araw ay unti-unting natutunaw at nagiging linggo, ang mga linggo ay nagiging taon. Hindi siya malungkot, ngunit hindi rin siya tunay na buhay. May hinahanap ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi niya alam kung ano. Habang lumilipas ang bawat araw, lalong lumalalim ang pakiramdam ng kahungkagan. Sinubukan niya ang pagbabasa, mga meditation app, maging ang paglalakad sa 10 oras ng gabi. Wala ni isa ang gumana. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nanatili. Isang gabi, matapos ang isa na namang malilimutang araw, napadpad si Yuto sa isang lumang tindahan ng libro sa isang makipot na eskinita na hindi pa niya kailanman napansin. Amoy alikabok, tinta, at panahon ang buong lugar. Isa-isa niyang hinaplos ang mga gulugod ng mga nakalimutang aklat hanggang sa may isang manipis na aklat na tumawag ng kanyang pansin. Hindi na mabasa ang pamagat, ngunit may isang linyang nakaukit sa gintong titik. Minsan, kailangan munang maramdaman ng lupa ang sakit mo bago gumaling ang puso mo. Binuksan niya ang aklat. Sa loob, may isang kwento na isinulat ng kamay, isang alamat ng isang mongheng nagsabi sa isang nawawalang kaluluwa na maglagay ng asin sa kanyang sapatos at maglakad. Napakurap si Yuto. Asin? Sapatos? Isang simbolo ba ito? Ritual? O kabaliwan lang? Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Parang mga alitaptap sa dilim ang mga salitang iyon, paulit-ulit sa kanyang isip. Kinaumagahan, may kung anong humila sa kanya. Naghanda siya ng maliit na bag, bumili ng kaunting asin, at nilisan ang lungsod. Hindi niya alam kung saan siya patutungo. Ang tanging alam niya lang, kailangan niyang hanapin ang lugar kung saan may kahulugan ng asin. Nagsisimula ang paglalakbay, iba ang simoy ng hangin sa kanayunan, mas malinis, mas tahimik, na para bang ang buong mundo ay huminga ng malalim at saka bumuntong hininga ng kapayapaan. Bumaba si Yuto mula sa isang maliit na tren sa isang istasyong tila nalimutan na ng panahon, napapalibutan ng mga burol at ulap. Nakabitin ang kanyang bag sa isang balikat at may papel na supot ng asin sa loob, nagsimula siyang maglakad. Wala siyang tiyak na pupuntahan, may pakiramdam lang siya na malalaman niya kung saan kapag narating na niya ito. Bawat hakbang ay marahang lumilikha ng tunog sa mga maliliit na bato at basang damo. Pinagmamasdan siya ng mga taga-nayon, tahimik ngunit mapanuri. Nadaanan niya ang mga palayan, kumakaluskos na mga kawayan, at mga tahimik na dambana na may kupas na torii gates. Habang lumalayo siya sa lungsod, tila gumagaan ang bigat sa kanyang dibdib. Makaraan ng ilang oras ng paglalakad, narating ni Yuto ang isang sinaunang templong kahoy sa gilid ng isang kagubatan.
Halatang niluma na ito ng panahon, ang bubong ay tinubuan na ng lumot, ang mga pintuan ay kupas na sa araw, ngunit nananatili itong nakatindig ng may dignidad. Isang matandang lalaki ang nagwawalis sa mga hagdan, dahan-dahan ang kilos na parang bawat galaw ay may kahulugan. Nag-alinlangan si Yuto, ngunit pagkatapos ay yumuko bilang paggalang. Paumanhin may hinahanap ako, pero hindi ko alam kung ano. Tuminala ang monghe, mabait ang mga mata ngunit mahirap basahin. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, itinuro niya kay Yuto ang tabi niya sa mga hagdan. Sabay nilang pinanood ang hangin na sumasayaw sa mga dahon, sa katahimikan. Sa wakas, nagsalita ang monghe sa mababang tinig, bitbit mo ang bigat ng mga tanong na hindi mo masabi. Tumango si Yuto. May nabasa ako tungkol sa paglalagay ng asin sa sapatos. Ngumiti ang monghe, para bang may naalala siyang matagal ng kakilala. Isang kakaibang turo. Ngunit kung minsan, ang landas patungo sa pagkaunawa ay sadyang hindi komportable. Pero ano ang ibig sabihin nun? Tanong ni Yuto. Tumayo ang monghe at itinuro ang isang makitid na daan patungo sa kabundukan. Lakarin mo ang daang iyan. Mamayang hapon, bago lumubog ang araw, maglagay ka ng asin sa iyong sapatos at maglakad hanggang sa maunawaan mo. Walang paliwanag, walang palaisipan, tanging tagubilin lang. Gusto sanang tumutol ni Yuto, magtanong pa, ngunit may kung anong boses sa loob niya ang nagsabing huwag na lang. Yumuko siyang muli, tinahak ang daan, at tuluyang naglaho sa kakahuyan. Hindi pa niya alam, pero sa bawat hakbang niya, isa-isang huhubarin ng kanyang kaluluwa ang mga sapin ng dating pagkatao. Pagtutol at pagdududa habang papalalim si Yuto sa kabubatan, nagsimulang dumagsa ang mga ulap sa kalangitan. Lumamig ang hangin at lalong naging siksikan ang mga punong kahoy. Huminto siya sa tabi ng isang batong balot ng lumot, binuksan ang kanyang bag, at tiningnan ang supot ng asin. Kalokohan ito, mahina niyang bulong. Ibinuhos niya ang kaunting asin sa kanyang palad. Kumislap ang mga butil sa papalubog na liwanag. Nag-alinlangan siya. Ito ba'y simboliko? Literal. Paano kung isa lang itong kahangalan? Tumingin siya sa kanyang sapatos, mga sapatos panglungsod, hindi ginawa para sa mga daang gubat. Inisip niya ang hapdi ng asin na kakayod sa kanyang talampakan, ang hindi komportableng pakiramdam, ang pagkailang. Gusto na niyang umatras. Ngunit may kung anong hindi nakikitang hibla, tila nakatali sa kanyang dibdib, ang humila sa kanya pasulong. May buntong hininga, binuksan ni Yuto ang supot at naglagay ng kaunting asin sa bawat sapatos. Sa unang hakbang pa lang, agad niya itong naramdaman, isang tuyong hapdi, matalim at bigla, na dumidiin sa ilalim ng kanyang paa. Habang naglalakad, lalong tumitindi ang di komportableng pakiramdam. Hindi man ito masyadong masakit, ramdam pa rin tuloy-tuloy. Pabulong, nagsimulang lumaban ang kanyang isipan. Kalokohan ito, dapat na akong umuwi. Bakit ba ako nakikinig sa isang matandang di ko kilala? Ano ba talaga ang sinusubukan kong ayusin? Ngunit kasabay ng pagkainis may ibang gumising. Isang uri ng pagkamalay. Naging mabagal at maingat ang bawat hakbang niya. Napansin niya ang bawat dampi ng kanyang paa sa lupa, ang paglipat ng bigat, ang maliliit na butil ng asin na kumikiskis sa balat. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, hindi siya naglalakad sa otomatikong paraan. Tila napansin din iyon ng kagubatan. Bahagyang lumakas ang hangin, bumubulong sa mga dahon na para bang may mga tinig sa di kalayuan. Humaba ang mga anino. Ang buong paligid ay tila nabuhay. Mas humapdi ang bawat hakbang. Ngunit may isang bagay sa kailaliman ng kanyang kalooban ang tiyak, ang sakit na ito ay may dahilan. Pagsubok sa ritual habang lumalalim si Yuto sa kabubatan, lalo ring numinipis ang daan. Ang mga dahon sa itaas ay bumuo ng makapal na bubong, kaya't bahagya lamang nakakapasok ang gintong sinag ng araw. Bawat hakbang ay lalo pang nagtutulak ng asin sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi matalim ang sakit, pero nandoon, parang isang tahimik na paalalang hindi pwedeng baliwalain. Nasusunog ang kanyang mga paa. Kumikiskis ang asin sa malambot na balat, at ang pawis mula sa pag-akyat ay lalong nagpapalala ng hapdi. Napapangiwi siya sa bawat hakbang, pero hindi siya tumigil. May kakaiba sa kirot na yon, hindi ito parusa. Para itong pagiging naroroon. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nasa kasalukuyan siya. Hindi siya nalulunod sa iniisip para sa kinabukasan. Hindi rin siya nabibigatan sa mga pagsisisi ng kahapon. Basta narito lang siya. Sa ngayon, sa sakit. Huminto siya sa tabi ng isang maliit na sapa at umupo sa isang bato, hinihingal. Hinubad niya ang isang sapatos para tingnan. Mapula ang kanyang paa, bahagyang magasgas. Kumapit ang asin sa balat na parabang mga bakas ng isang tahimik na labanan. Handa na sana siyang iwaksi ang asin mula sa kanyang mga sapatos, nang maalala niya ang sinabi ng monghe, maglakad hanggang sa maunawaan mo. Kaya muli niyang sinuot ang sapatos, at tumayo. Ang susunod na bahagi ng daan ay paakyat. Ang mga ugat ng puno ay tila ugat ng lupa, gumagapang sa bawat hakbang. Gumagalaw ang asin sa ilalim ng kanyang mga paa. Masakit. Ngunit nagbago na ang kanyang isipan. Hindi nakalaban ang sakit. Isa na itong mensahe. Habang siya'y naglalakad, unti-unting umaangat ang mga alaala, parang hamog na unti-unting nawawala sa lambak.
Naalala niya ang kanyang pagkabata, kung paanong tumatakbo siya ng nakapaa sa putikang palayan kasama ang kanyang lolo, nagtatawanan hanggang mawalan ng hininga. Naalala niya ang araw na pinili niyang tanggapin ang trabahong hindi niya mahal, basta lang masabing responsable siya. Naalala niya kung paano, taon-taon, unti-unti niyang tinalikuran ang sarili. Bawat alaala ay may kasamang kirot sa kanyang paa. Bawat tusok ng asin may katotohanang lumilitaw. Iniiwasan ko ang sakit. Naglalakad ako sa buhay na manhid. Nakalimutan ko na kung paano ang tunay na makaramdam. Nang marating niya ang tuktok ng burol, kulay kahel na ang langit. Palubog na ang araw, at may simoy ng hangin na may halong amoy ng pino at lupa. Tumayo siya roon, nakapikit ang mga mata, at ang mga sapatos ay pun pa rin ng asin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak si Yuto. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, nagising na siya. Ang pagbabago na natiling nakatayo si Yuto sa tuktok ng burol, hinahayaan ang mga luha na malayang bumagsak. Ang hapdi sa kanyang mga paa ay hindi na basta pisikal, ito'y naging mas malalim, mas banal. Bawat butil ng asin ay tila naging guro, pabulong na nagpapaalala ng mga katotohanang matagal na niyang nalimutan. Habang humahaplos ang hangin sa mga dahon at unti-unting lumalalim ang langit sa takip silim, may bagay na gumalaw sa kanyang kalooban. Hindi ito dramatiko, tahimik lang, banayad, parang unti-unting pagpasok ng liwanag ng bukang liwayway sa isang madilim na silid. Isang damdaming dahan-dahang lumitaw mula sa kailaliman. Matagal na siyang naglalakad sa buhay na may manhid na mga paa at litong puso. Tumingin siya sa kanyang mga sapatos, mga simbolo ng kanyang paglalakbay, ngayon ay puno ng asin, pawis, at katahimikan. Ang hindi komportableng pakiramdam ang siyang nagbalik sa kanya sa sarili niya. Ito ang humatak sa kanyang atensyon palayo sa mga walang katapusang pag-isip, mga alalahanin, at mga pagsisisi, at ibinalik siya sa bawat sandali, bawat paghinga, bawat hakbang. Bigla niyang napansin ang mundo sa panibagong mata. Ang ingay ng mga kuliglig sa di kalayuan. Ang ginintuang liwanag na kumukulay sa mga puno. Ang malamig na hangin dumadampi sa kanyang basang balat. Ilang beses na niyang nadaanan ang mga ito sa buhay, ngunit ngayon lang niya talaga nakita. Ngayon lang niya tunay na nadama. Umalinggaw sa kanyang alaala ang boses ng monghe. Minsan, kailangang hindi maging komportable ang landas patungo sa pagkaunawa. Hindi tungkol sa asin, hindi rin tungkol sa sapatos. Tungkol ito sa kamalayang ipinanganak sa gitna ng paghihirap. Ang asin ang gumising sa kanya. Ginawa nitong tanong ang bawat hakbang, nasaan ako? Ano ang nararamdaman ko? Ano ang itinuturo nito sa akin? Naalala niya ang kanyang trabaho, ang paulit-ulit na gawain, ang pamumuhay ng hindi man lang nagtatanong kung masaya ba siya. Sanay na siya sa matagal ng sakit na akala niya ay normal na. Pero ngayon nauunawaan na niya. Ang paggising ay hindi palaging nagmumula sa kapayapaan. Minsan, ito ay dumarating na binalot sa kirot. Minsan, kailangan ng kaluluwa ng kaunting sakit para muling maalala kung paano mabuhay. Habang bumababa ang gabi sa kabubatan, nagsimulang maglakad si Yuto pabalik. Nandoon pa rin ang asin sa ilalim ng kanyang mga paa, pero ngayon, ito'y tila isang kasama, hindi pabigat. Sa bawat hakbang, mahina siyang nagpapasalamat, hindi lang sa monghe, kundi pati na rin sa sakit, sa ritual, sa mismong paglalakbay. At nang sa wakas ay lumitaw ang mga ilaw ng templo sa di kalayuan, kumikislap sa dilim, ramdam niya ang kakaibang katahimikan sa puso. Hindi siya ibang tao, ngunit sa wakas siya na ang tunay na siya. Ang malalim na aral ng Zen kinabukasan, naliligo sa ginintuang liwanag ang bakuran ng templo. Kumikislap ang mga dahon sa hamog, at marahang lumulutang sa hangin ang amoy ng insenso. Nakaupo si Yuto nang nakahalukip-kip sa sahig na kahoy sa labas ng silid ng monghe. Nasa gilid ang kanyang sapatos, maayos ang pagkakalagay, may mga bakas pa rin ng asin sa loob. Tahimik na lumabas ang monghe, magaan ang mga hakbang, at ang kanyang presensya ay mapayapa. Malayo ang nilakbay mo, anya habang nagsasali ng tsaa sa dalawang maliit na tasa. Tumango si Yuto, mas malayo pa kaysa inakala ko. Masakit pero ginising ako. Ngumiti ang monghe, kumikislap ang mga mata. Hindi ka tinuruan ng asin ng bago. Tinulungan ka lang nitong maalala. Napatingin si Yuto sa kanya, litong-lito. Ang sakit sa iyong mga paa, patuloy ng monghe, ay hindi parusa. Isa itong pahintulot. Pahintulot na muling makaramdam, muling bumagal, muling makinig sa mga bulong ng buhay na matagal nang sinusubukan kang kausapin. Uminom siya ng tsaa at nagpatuloy, ang asin ay naglilinis. Sa sinaunang panahon, lumalangoy sa asin ang mga mandirigma para maalis ang takot. Iwinawalis ito ng mga magsasaka sa lupa para protektahan ang kanilang mga pananim. Ang asin ay paalala ng presensya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Tiningnan ni Yuto ang kanyang mga paa, pula ngunit unti-unti nang naghihilom. At ang mga sapatos? Ang mga sapatos ang iyong landas, malumanay na tugon ng monghe. Dala nila ang iyong paglalakbay. Pero dala rin nila ang iyong mga desisyon, ang bigat mo, ang mga bagay na umaagaw ng iyong pansin. Nang pumasok ang asin sa loob ng mga ito, hindi ka na makalakad ng walang pakiramdam. Kailangan mong madama, kailangan mong harapin ang sarili mo.
Namayani ang katahimikan, hindi awkward, kundi banal. Pumikit si Yuto. Ramdam pa rin niya ang daan, ang hangin, ang hapdi. Pero higit pa roon, ramdam niya ang isang malalim na kapayapaan. Isang katahimikang matagal na niyang hindi nararanasan. Ang aral na ito, sabi ng monghe, ay hindi tungkol sa pagbabago ng iyong buhay, kundi tungkol sa pagbabalik dito. Dahan-dahang huminga si Yuto. Nauunawaan na niya ngayon. Minsan, para mahanap ang iyong landas, hindi mo kailangang maghanap ng panibagong daan. Kailangan mo lang damhin ang bawat hakbang at hayaan ng asin na ipaalala kung paano lumakad ng may kamalayan. Wakas at pagninilay makaraan ang 2 araw, bumalik si Yuto sa lungsod, ngunit hindi na ito pareho sa dati. Siksikan pa rin ang mga kalye, dumaraan pa rin ang tren sa tabi ng mga salaming gusali. Puno pa rin ng email ang kanyang inbox. Ngunit may nagbago sa loob niya. Kung dati ay puno ng pagkabalisa, ngayon ay may ritmo. Kung dati ay manhid, ngayon ay gising ang diwa. Hindi niya iniwan ang kanyang trabaho. Hindi rin siya tumakas sa mga bundok. Binago lang niya kung paano siya naglalakad sa mundo. Tuwing umaga, humihinto muna siya para huminga bago lumabas. Paminsan-minsan, bilang paalala, naglalagay siya ng kaunting asin sa kanyang sapatos, hindi para masaktan, kundi para maalala. Isang butil, 2, sapat para gisingin ang kanyang pandama. Sapat para pabulong na magsabi, maging narito ka. Sa ngayon, sa sandaling ito, napansin ng mga kaibigan ang kanyang pagbabago. Mas kalmado ang kanyang boses. Mas banayad ang kanyang ngiti. Mas nakikinig siya. Mas bihira ang pag-react. Hindi naman naging mas madali ang buhay, ngunit siya ay naging mas totoo. Hindi na niya kailangang hanapin ang kahulugan sa malalaking bagay. Natagpuan niya ito sa maliliit na ritual gaya ng pagtali ng sapatos, pag-inom ng tsaa, o panonood ng pagpatak ng ulan sa bintana. Hindi binago ng asin ang kanyang buhay. Binago nito kung paano niya ito isinasabuhay. At kung minsan, iyon lang ang kailangan. Kaya ngayon, nais kitang tanungin. Ano ang iasin sa iyong sapatos? Anong maliit na kirot ang matagal mo nang iniiwasan, na maaaring siyang gigising sa isang bagay na mas malalim sa loob mo? Minsan, hindi malalaking hakbang ang nagbabago ng landas natin, kundi ang maliit na butil ng kamalayan na dumarampi sa bawat galaw. Kung may kumilos sa puso mo habang binabasa mo ang kwentong ito, huminto sandali, magnila, at marahil subukan mo rin. Lumakad ng may layunin, lumakad ng may presensya, lumakad ng may puso. At kung nahipo ka ng kwentong ito, ibahagi mo ito sa isang taong maaaring nangangailangan ng kaunting asin sa kanilang mga sapatos. Dahil minsan ang paglalakbay pabalik sa iyong sarili ay nagsisimula lamang sa isang hakbang.